kapayapaan at pag-ibig sa ating lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Itutuloy ko lang yung ating naging topic about doon sa the body of Christ o yung church. Sino yung church? Ito yung part 3 na po ng ating topic. Sino yung church? Ito, basahin natin dito sa sabi dito. Ngunit kung ako'y magluwat na mahabang panahon upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligat suhay ng katotohanan. Yung iglesia ng Diyos na buhay, kung saan napag-aralan natin doon sa part 2. Yun nga yung mga Christian, yung mga born again, yung followers, in new creation. Sila yung mga church o mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo. Yun. Yung church, ano ba yung church? Yung nainusig ni Pablo, kung saan doon siya naging kaanib. Sahin natin dito sa Gawa 8:3. Ito yung iglesia ng Diyos na buhay na kung saan inusig ni Pablo, kung saan naging kaanib siya. Natapwa at pinuksa ni Saulo ang iglesia. Pinuksa ni Paulo iglesia. Yung mga sumasampalataya kay Kristo, yung tagasunod ni Kristo, yung mga mananampalataya na pinasok sa bahay-bahay at kinaladkad ng mga babae at lalaki. Sila ay ipinasok sa bilangguhan. Yan. Sabi dito, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na at pinangaral ang salita. Sila nagsipangalat sila. Inusig ni Pablo, pinuksa ni Pablo yung iglesia ng Diyos na buhay. Yung basa tayo dito sa Gawa, ito pa rin sa Gawa sa 9, kung sino yung the body of Christ. Sabi dito, dito natin umpisan. Sa kanyang paglalakad ang nangyari na siya ay malapit na sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya at isang ilaw mula sa langit, at siya'y napasubsob sa lupa at narinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya sa kanya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, akong si Jesus na iyong pinag-uusig. Sabihin, yung the body of Christ, yung mga sumasampalataya, yung church, pinag-uusig ni Pablo. Yung the body of Christ, yung mananampalataya, sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Yung pinag-uusig niya, yung iglesia, yung pinuksa niya. Dito sa 3. Yung pinuksa ni Pablo. Sabi naman dito sa unang Korinto 15:9, sabi dyan, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat at tawaging apostol, sapagkat pinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na buhay, yung pinag-uusig ni Pablo, yung mga sumasampalataya, yung mga believers.
yung mga followers. Yan. Yung mga born again, yung Christian, yung mga tinawag. Yan. Yan ang iglesia. So, saan ba tinawag si Pablo? Balik tayo sa Corinto. Ito, si Pablo, tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos at sustenis na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Sabihin, nung na-convert na si Pablo, naanib na siya doon sa iglesia ng Diyos na buhay, yung saligi at suhay ng katotohanan. Doon naanib si Pablo, hindi dito sa mga nagsipagtayuan ito ngayon ng mga tawag dito ng mga building. Pag naanib ka daw sa kanila, maliligtas ka. Hindi yung church building, hindi yun. Yung sinasabing church, yung sinasabing mga kaanib, ay yung mga mananampalataya, yung mga believers, yung mga followers, yung mga born again, yung mga Christian, yung mga tinawag. Doon sa part 1 na pinag-aaralan natin. Tsaka sa part 2, yung church, tayo yun, yung bumubuo doon sa church. Yan, malinaw yan. Tapos sabi pa dito sa Efeso, Efeso 4:4, dito, may isang katawan at isang espiritu na gaya naman ang pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Sabihin, kung saan tinawag si Pablo, doon may isang katawan. Yung church, yung iglesia, isang katawan. Ayun. Yung katawan ni Kristo, yung iglesia. Ito sa unang Korinto 12. Ano ba yung binubuo ng iglesia? Sino ba yung mga binubuo? O dito sa 27, yung mga binubuo na sa iglesia. Sabi dito, kayo nga ang katawan ni Kristo, ang bawat isa'y sama-samang sangkap niya. Sama-samang sangkap. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Una-una yung mga apostol, kalawa yung mga propeta, katlo guro, saka himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamamahala at iba't ibang mga wika. Yan, naglagay ang Diyos dyan ng mga kaloob. Sabi ng Diyos. Doon sa Efeso 4:11, yung iglesia. Yan. At pinagkalooban niya ang iba ay maging apostol, maging iba ay mga propeta, at ang iba ay ebanghilista, at ang iba ay maging pastor at guro, sa ikasasakdal ng mga banal at sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sabi doon sa 13, hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa at pananampalataya at pagkakilala sa anak niya, hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Ibig sabihin yung paglaki ng iglesia. Hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sabi yung paglaki, sabi dito yung paglubos na paglaki ng tao. Kasi yung tawag niya paglaki ng tao, yung mga sumasampalataya, yung mga Kristiyano, yung mga born again, yung mga followers. Yan. Ngayon, sabi dyan,
Ano ba ang dapat gawin sa bahay ng Diyos? Ito sa Epeso 9, na kung saan doon tayo sa bahay ng Diyos, sabi ni sa unang Timoteo na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Di ba sabi dito? Na ugaliin sa bahay ng Diyos. Ano ba yung mga ginagawa dito ng mga sumasampalataya? Sabi diyan, ngunit ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Na siyang Iglesia ng Diyos na buhay, yung ugaliin natin. Pabasa tayo dito sa sa Epeso 5:19. Sabi dito, at huwag kayong magsipanglasing mga alang kinaraon ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu, na kayo'y mag-usapan ng salmo at mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawit ang pupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Yan, tuloy natin dito sa na kayo'y laging pasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Yan. Sabihin, ugaliin natin doon sa bahay ng Diyos yung mag-usapan tayo ng salmo, mag-awitan doon sa bahay ng Diyos na buhay. Doon. Pero, hindi naman tayo tutol sa pagtatayo ng mga bahay-sambahan. Bahay-sambahan kasi yun yung formal na pagkakatipon. Alangan naman magkatipon tayo sa kalsada. Siyempre, mayroon tayong pagkakatipon. Sabihin yung bahay-sambahan ng Diyos. Doon magkakatipon yung iglesia. Doon magkakatipon ang mga sumasampalataya doon sa bahay-sambahan. Yung iglesia doon sasamba sa bahay-sambahan kasi alangan naman sa kalsada tayo mag-awitan ng salmo yan, ang imno, magpuri. Siyempre may formal. Sabi nga doon, na ugaliin daw doon sa bahay ng Diyos. Sabi ni Timoteo, Pablo. Yan. Upang maalaman kung paano dapat na ugaliin. Sabihin, yung mga sumasampalataya, tsaka yung mga Kristiyano, yan, huwag tayo mahiya na tawagin tayong Kristiyano. Kasi sabi nga niya ni Pablo doon sa unang Korinto 10:32, mga tinatawag na Kristiyano, mga born again, ito, huwag natin silang bigyan ng dahilan. Huwag kayong magbigay ng dahilan kakatito sa mga Hudyo man, sa mga Grego man, o sa iglesia man. Huwag tayong mahiya. Tawagin tayong Kristiyano. Tawagin tayong mga born again. Kasi tayo ay tinubos na ni Kristo. Sabi nga dito sa Tito 5, hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas na muling kapanganakan, born again, kapanganakan, pagbabago sa Espiritu na. Sabi dito, tuloy pa natin sa na kanyang ibinuo sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tapagligtas. Huwag tayong mahiya tawagin kasi tawag dito, kaloob yan ng Diyos na tawagin tayong Kristiyano. Dito nga sa sa unang Pedro 4:16,
sabi dito, sabi ni Pedro, yan, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristo, huwag mahiya, kundi luwalhati ng Diyos na sa pangalang ito. No? Yung Kristiyano, pag tinawag ka Kristiyano, nako, kundi luwalhati ng Diyos sa pangalang ito. Pag tinawag kang Christian, huwag kayong mahiya. Kristiyano kayo, mga born again, ganyan, born again Christian, huwag kayong mahiya. Dahil pag tinawag kang born again Christian, ibig sabihin yan, isang bagong nilalang ka na. Followers of Christ ka. Sabi nga dito sa atras lang tayo. Kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo. Sabi niya, mapapalad sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Mapalad kayo kung mapintasan kayo. Yan ang yung the body of Christ, yung mga Kristiyano, yung mga sumasampalataya, yung mga followers, yung mga born again Christian, yan, yung mga call outs one, mga believer, yan ang iglesia. Yan ang ngayon, yung iglesia, tayo yung pananahanan ng Diyos. Kasi dito sa unang Korinto 3, yung iglesia kung saan mananahan ang Diyos, mananahan si Kristo, mananahan ang Espiritu Santo. Ano sabi dito? 3:16. Hindi ba ganyan yung nalalaman? Kayo templo ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Tayo'y templo. Yung mananampalataya, templo yun ng Diyos. Templo ng Diyos yun. Linaw dyan. Templo tayo ng Diyos. Dito pa sa 6, 19. Dito, hindi ba ninyo nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo sarili at hindi kayo sa inyong sarili. Yan ang malinaw dyan. Tayo, yung inyong katawan, sabi nyo, mananampalataya ay templo ng Espiritu Santo. Malinaw. Yung mga sumasampalataya kay Kristo sa Ama, gayon din sa banal na Espiritu, ay kayo ay templo ng Diyos. Templo tayo ng Diyos. Ngayon, hanggang dito na lang yung ating pag-aaral dyan sa the body of Christ. Susunod natin topic ay yung sino ang the head of the body o yung head of the church. Yan ang isusunod nating topic. Maraming salamat at napagpalang araw sa inyo. Hanggang dito na lang po tayo mga kapatid.